JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Carlo. Taong 1980. Capiz. Tahimik ang isang baryo sa Capiz. Tahimik sa paraang nakakabingi. Na parabang kahit ang mga kuliglig, marunong manahimik kapag may dumaraan na hindi nila kayang pangalanan. Matatagpuan ito sa gitna ng kagubatan, malayo sa ingay ng bayan. Sa araw ito'y paraiso ng mga nyogan, palayan, matatandang bahay na yari sa kahoy at pawid. Kaso nga lang pagsapit ng gabi, nagbabago ang lahat. Ang hangin ay nagiging mabigat. Ang mga aso ay humahabol sa kung anong anino. At ang liwanag ng buwan ay tila nagpapakita ng mga bagay na hindi dapat nakikita. Dito napadpad si Ricardo o mas kilala bilang Cardo. Isang statistician mula sa Maynila na sanay sa numero, data at mga bagay na may eksaktong paliwanag. Ngunit sa baryong ito, walang numero o talong guhit ang makakapagpaliwanag ng lamig ng hangin tuwing gabi o ng mga mata ng mga tao na parabang laging may tinatago. Mahigit isang taon na siyang naninirahan sa lumang bahay ng kanyang Lola Remedios, isa sa mga pinakamatandang residente sa baryo. Ang sabi ng mga doktor, mahina na raw ito dahil sa edad. Pero ang sabi ng mga taga-baryo, may sumisipsip sa lakas ni Lola. Isang nilalang na dumadalaw tuwing kabilugan ng buwan. Nung una natawa si Cardo. Aswag, manananggal. Lola, wag naman tayong maniwala sa mga ganyan. Alam po natin na mga kwentong baryo lang yan. Ngunit makalipas ang ilang gabi ng mga sigaw sa dilim, kaluskos sa bubong, at ng mga nawawalang hayop, unti-unting nagbago ang paniniwala niya sa agham. Ang kanyang lola ay madalas tumitig sa bintana tuwing gabi. Hawak ang bote ng langis na may dasal. Mahina, ngunit matatag na bumubulong. Sa gabi ng dugong buwan, apo, nagigising ang mga nilalang na uhaw sa mga laman. Kapag nakita mo yung buwan na parang dugo, huwag kang lalabas. Kahit anong marinig mo, huwag kang titingin. Tumingin si Cardo noon sa langit. Ang buwan ay tila malapit at ang kulay nito ay kakaiba. Hindi pilak, kundi parang isang kalawang. Hindi pa man gabi ng dugong buwan, ramdam niya na ang kakaibang bigat ng paligid. Nang mga sumunod na araw, pinilit ni Cardo maging abala. Inayos niya ang bakuran. Pinapalitan ng mga sirang bahagi ng bubong. Tuwing tanghali, tumatambay sa tindahan ni Aling Nena, isang tinderang matamis magsalita. Mabait at laging may bagong paninda. Cardo, eto, tikman mo tong bagong puto, mainit pa. Siguradong masasarapan ka dito. Ngumiti na rin siya. Ngunit may kung anong hindi maipaliwanag na nararamdaman si Cardo tuwing makikita ang matandang babae. Parang may amoy na kakaiba. Matamis na may halong panis. Mag-isa ka lang po ba dito sa inyo, Aling Nena? Mag-isa? Hindi naman. Kasama ko ang negosyo ko. Basta may mga bumibili. Hindi ako nag-iisa. Matapos magsalita ni Aling Nena, ngumiti ito ng kakaiba. Ang mga matatanda sa baryo kapag binabanggit ang pangalan ni Aling Nena, biglang tatahimik. Ang iba ay nagsasabi na mabait si Aling Nena, pero sabay din silang magtitinginan at walang gustong magpatuloy sa usapan. Ilang linggo bago ang dugong buwan, nagsimula ng magkasakit ang mga hayop. May mga baboy na natatagpo ang walang laman ng tiyan
ang mga manok, patay na parang sinipsip. Naku, Cardo. Hindi na yan gawa ng ordinaryong hayop ah. Umuulit na naman yung aswang na umaaligid tuwing papalapit ang kabilugan ng buwan. Aswang? Totoo po ba talaga yon, Mang Karding? Oo, Cardo, yung manananggal. Pero hindi basta manananggal yan eh. Yan yung nagdadala ng kaparusahan kapag may ginawang masama sa baryo. Nung una akala nga namin kwento lang. Pero simula nung mawala yung kambal ng isa nating kapitbahay, walang gustong lumabas tuwing kabilugan ng buwan. Pilit ang ngiti ni Cardo. Pero pagsapit ng dilim, narinig niya ang tunog ng tiktik. Malakas, unti-unting humina, parang isang dila na pumapalo sa yero. Tumigil siya sa kasalukuyang ginagawa. Tahimik na kinuha ni Cardo ang lamparang nakasabit. Tumingin siya kay Lola Remedios na bigla ding nagising. Nanlaki ang mga mata. Narinig mo, Apo? Yan yung tunog ng dila niya. Huwag kang lalapit sa bitana. Lola, baka ibon lang po yan. Hindi yan ibon, Apo. Kapag malakas ang tunog, ibig sabihin malayo pa siya. Pero kapag humina, malapit na ito. Baka nasa taas ng bubong natin. Maigpit ang hawak ni Cardo sa lampara. Tumingin siya sa kisame. Dahan-dahang bumabagal ang tiktik. Hanggang sa halos hindi na marinig ang huni nito. Lola, parang nasa likod po ng bahay natin. Kunin mo yung asin at yung sandata ng lolo mo. Yung barong na may ukit. Nasa aparador sa kusina. Yan lang ang makakapigil sa kanya. Tumakbo siya sa kusina kahit nanginginig. Sa pag-abot ng asin, may naramdaman siyang malamig na patak sa kanyang balikat. Pagtingala, nakita ni Cardo sa kisame ang mansya ng dugo na unti-unting tumutulo. Napakalagkit. Nakakadiri sa pakiramdam. Hindi totoo to. Wika niya. Pero alam niyang totoo ang mga nakikita. Bumalik sa kwarto si Cardo. Hawak pa rin ang barong. Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig nila mula sa labas ang sigaw ni Mang Karding. Tulong! Diyos ko, tulungan niyo ako! Isang malakas sa kalabog, kasunod ng tunog ng basag na bubong. Pagkatapos ay umiral ang katahimikan. Ang kasunod na narinig nila, pagaspas ng pakpak. Mabigat. Basang-basang tunog ng laman na humahampas sa hangin. Huli na. Isa na namang kaluluwa ang kinuha niya. Pero Cardo, alam mo ba kung sino siya? Bakit, Lola? Kilala niyo po ba? Si Neda, yung tindera. Yung may mabangong buhok at mga matang parang lagi nagmamasid. Isa siyang manananggal. Ang pamilya nila ay may lahi ng aswang. Nanlamig si Cardo. Nagulat sa sinabi ni Lola Remedios. Lola, araw-araw ko po siyang nakikita. Nagbebenta siya ng pagkain, tinapay, mga kakanin at kung ano-ano pa. Paraan niya lang yan upang maganap kung sino ang bibiktimahin. Ang mga buntis, may sakit, mga bagong salta katulad mo. Cardo, alam niya kung sino ang madaling lapitan, kaya apo, huwag kang magpalinlang sa babaeng yon. Habang sinasabi ito ng kanyang lola, muling sumilip sa bintana si Cardo. Sa malayo ay may tindahan. May nakita siyang aninong lumalakad. Bit-bit ang sako. Ang katawan ay payat, mahaba, at parang kumikilos ng hindi normal. Ang mga kamay ay sobrang haba at sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang anino nito ay hindi tugma sa kilos. Ang dugong buwan ay nagsisimula na. Ang langit ay pula, parang sinilaban. Ang mga alon ng hangin ay mabigat, parang naglalaman ng bulong ng mga patay. Lola, di ba kapag ganyan, kailangan lang hanapin yung kaputol ng katawan niya?
Hindi mo ganun kadali makikita yon, Apo. Tinatago niya yan sa pinakaliblib na lugar. Pero Apo, wag mong kakalimutan. Kapag sinimulan mo ang bagay na yan, wala nang atrasan. Siguradong may kapalit yan. Hindi siya sumagot. Tumitig siya sa barong na hawak. Ang talim nito ay may mga ukit ng sinaunang simbolo. Mga hugis araw, buwan at bituin. Nang sandaling iyon naramdaman ni Cardo ang biglang pag-iba ng paligid. Lumakas ang hangin. Pumasok mula sa bintana ang mabahong amoy na parang nasusunog na laman. Walang tigil sa pagtaho ng mga aso, pero wala ni isa sa kanila ang lumapit sa bahay. Ang tinig ni Aling Nena narinig sa gitna ng dilim. Cardo, iho, halika. May dala kong pagkain para sa inyo. Wika ng matanda. Napatingin si Cardo sa bintana. Nakita niya sa dilim ang muka ng babae. Ang kalahati ay nakatago sa anino. Ang mga mata nito ay kulay pula. Kumikislap. Sa leeg may bakas ng dugo na parang pinunit ang laman. Bumaba ka na. Gusto lang naman kitang tulungan. Dahan-dahan niyang nilapitan ang lola at bumulong. Lola, hindi ako lalabas ngayon. Pero bukas ng umaga, lulusubin ko yan. Tumingin si Lola Remedios. May halong takot at tapang ang mga mata. Kung ganon, Apo, humanda ka. Kapag hinarap mo ang katawan niya, siguraduhin mong matibay ang kalooban mo. Sa oras na makita mo ang kadiliman, may pagbabagong mangyayari sa iyo. Madaling araw pa lamang ngunit hindi makatulog si Cardo. Ang buong gabi, puno ng mga tunog na hindi kayang ipaliwanag. Mga hampas ng pakpak sa hindi kalayuan. Mga may hinang iyak ng hayop. At minsan, ang tunog ng isang babae na parang humahagulgol sa tabi ng bintana. Hindi siya lumabas. Ang lampara ay patuloy na umaandar. Habang nakadikit sa dibdib ni Cardo ang barong na may ukit. Si Lola Remedios naman, paulit-ulit na binabanggit ang mga sinaunang salita. Mga dasal na hindi niya maunawaan. Pagsikat ng araw nagsimulang umingay ang baryo. Ngunit hindi ito ang normal na ingay ng kaligtasan. Ang mga tao ay sumilip sa kanilang mga bintana. Tahimik na nag-uusap. Ang ilan ay nag-alay ng kandila sa labas ng bahay. Sa baryo nila si Cardo, ang katahimikan ay hindi takot. Ito ay paggalang sa mga bagay na hindi dapat pinangihimasukan. Sa bahay naghain siya ng kape at tinapay para sa lola. Ngunit halos hindi nito tinikman. Tinignan lamang siya ng matanda. Ang mga mata ay malalim at pagod. Apo, kung ano man ang gagawin mo, kailangan buo. Hindi pwedeng kalahati lang. Hindi pwedeng nagdadalawang isip. Kapag nagsimula ka, ikaw na ang hahabulin ng iba. Hindi ko po kayang manahimik, Lola. Pinatay niya si Mang Karding. Pinatay niya ang mga hayop. Hindi ito matatapos hanggat may mga kagaya nila. Ang barong na hawak mo ay hindi basta bakal. Binaspasan yan ng mga babaylan. Sa bawat paghiwa ay merong kapalit. Kailangan buo ang loob mo. Lumalakas sila kapag naramdaman nila ang takot sa puso mo. Tumango si Cardo. Isinuksok niya ang barong sa bewang. Kinuha ang sako ng asin at bawang. Sa isipan, binabalikan niya ang sinabi ng lola kagabi. Ang katawan ng manananggal ay tinagos sa lugar na hindi tinatakpan ng araw. Gabi na nang maglakad si Cardo patungo sa tindahan ni Aling Nena. Ang baryo ay balot ng dilim. Walang kuryente, walang ingay. Tanging liwanag ng buwan na pilit tinatakpan ng ulap ang nagbibigay anino sa daan. Ang hangin ay malamig ngunit mabigat, parang may dalang sumpa. Tahimik siyang naglakad, dala ang maliit na sako ng asin at bawang.
Mula sa malayo nakita ang tindahan. Sarado. Tila mas luma kaysa dati. Ang mga kurtina sa bintana ay nakalaylay. Parang may nakasilip kanina at biglang nagtago. Bakit kaya sarado pa? Lumapit siya. Binasa ang karatula sa pintuan. Nasa bayan. Magbubukas mamayang hapon. Mamayang hapon gabi na. Bakit sarado pa rin? Tumingin siya sa paligid ngunit walang ibang tao. Tanging ang mga aninong gumagalaw sa hangin at ang marahang pag-alog ng mga dahon ng saging. Pagyuko. Napansin ni Cardo na basa ang semento sa harap ng tindahan. May bakas ng kung anong malagkit at kumikintab sa liwanag ng buwan. Inilapit niya ang daliri. Tinampi sa kainamoy. Kagad siyang napatras. Amoy dugo to Sariwa pa. Bumilis ang tibok ng puso ni Cardo. Sinundan niya ang bakas patungo sa gilid ng tindahan sa madilim na eskinita. Bawat hakbang ay may tunog ng kanyang tsinelas sa basang lupa. Sa dulo ng eskinita may butas sa pader, sapat para makalusot ang isang tao. Anong ginagawa mo? Aling Nena? Wika ni Cardo habang pumapasok. Paglabas niya sa kabila biglang nag-iba ang hangin. Mas malamig. Mas mabaho. Amoy ng pinaghalong bulok na karne, alikabok, at ang pamilyar na pabango ni Aling Nena, matamis at nakakasulasok. Sa harap ni Cardo, nakatayo ang isang lumang bahay kubo. Hindi ito ang bahay na may tindahan. Ito ay nakatago sa likod ng mga punong saging at nyog. Tila sinadyang hindi makita ng sino man. Ang mga dahon ng saging at nyog gumagalaw na parang may sariling buhay. At sa lupa may bakas ng dugo papasok sa likod ng bahay. Diyos ko, ano ba tong nakikita ko? Wika ni Cardo habang hinahaplos ang hawakan ng barong sa kanyang bewang. Tahimik ang paligid ng marating ni Cardo ang likuran ng bahay. Ang mga dahon ng nyog ay parang kumakaluskos sa hangin. Parang mga palad na nagdarasal sa dilim. Ngunit sa ilalim ng mga punong iyon, may bagay na kakaiba. May anyong nakahandusay sa lupa. Kalahating katawan lamang, basang-basa ng tugo. Lumapit siya. Mabagal, maingat at halos hindi humihinga. Bawat hakbang ni Cardo ay may kasamang tunog ng malambot na putik at amoy na bubulok na laman. At nang tuluyang makalapit, natigilan siya sa nakita. Ang ibabang bahagi ng katawan, nakahandusay ito sa lupa at walang buhay. Tanging laman at buto na lamang ang natira. Ang balat ay maputla, tila piniga ng dugo. Ang mga hita at paa ay nangingitim sa gilid at sa may bewang may sugat na malaki. Sariwa at nagbubula pa ng dugo. Parang pinunit na kamay, hindi ng kutsilyo. Nalanghap niya ang aroma. Napakasangsang. Diyos ko, ito yata yung sinasabi ni Lola Remedios. Ang sikmura ni Cardo ay parang bumabaluktot. Ngunit pinigilan niyang sumuka. Napatulala si Cardo. Ang nilalang na dati ay parang katang-isip lamang. Ang manananggal ay totoo. Hindi na ito kwento ng matatanda. Nakaiga na ito. Kalahating katawan sa mismong harapan niya. Habang pinagmamasdan ito, biglang bumalik sa isip niya ang tinig ng kanyang lola, ang huling babala. Cardo, sa oras na makita mo ang laman ng kadiliman, hanapin mo rin ang iyong kalooban. Kung wala kang tapang, lalamunin ka ng kadiliman. Napabuntong hininga si Cardo. Ngayon niya naintindihan. Ito ang sinabi ni Lola Remedios.
ang sandaling harap siya sa katotohanan na hindi lahat ng tao ay nananatiling tao. Sa tabi ng putol na katawan, may nakita siyang maliit na bote ng langis ng nyog. May laman itong mga bulaklak ng sampagita at rosas at may mga guwit ng latik sa paligid ng bote na parang ginamit na ng matagal. Ngunit ang pinaka nakakakilabot, ang kulay ng langis. Hindi puti o malinaw, kundi kalawang, parang pinaghalong dugo. Inamoy niya ito ng bahagya. Napakalansa na amoy dugo. Ito siguro ang ginagamit niya, pampahid sa katawan. Nang sandaling iyon narinig niya ang tunog ng tiktik na para bang pinaglalaroan siya sa paligid. Napatingala si Cardo. Walang makitang anino, pero alam niyang babalik na si Aling Nena. Nababalot ng kaba ang dibdib ni Cardo. Alam niya na hindi siya pwedeng magdalawang isip. Kapag nagsanib muli ang katawan ng nilalang, siguradong wala na siyang laban. Kumuha siya ng buong asin mula sa sako, ibinuhos sa ibabang katawan. Kasabay nito, umiinit ang dala niyang barong. May mga salita na pumapasok sa kanyang isipan. Kusa itong sinasambit ng kanyang bibig. Mga orasyon kung paanong mapapatay ang nilalang. Pasensya na, Aling Nena. Wala akong magagawa. Kailangan kitang tapusin bago mo kami patayin. Kumuha siya ng bawang. Dinurog ito sa kanyang palad. Ipinahid sa sugat sa bewang. Muli ay umusok ito. At ang halimuyak ng bawang at asin ay sumasanib sa masangsang na amoy ng nabubulok na laman. Napuno ang paligid ng amoy na hindi malaman kung nakakaligtas o nakakasulasok. Ang hangin ay biglang umihip ng malakas. Ang mga nyog ay sabay-sabay na tumikwas. At sa itaas, muling narinig ang tiktik. Diyos ko, bigyan mo ko ng karagdagang lakas. Itinapon niya ang natitirang mga dalang pangontra sa paligid. Hinawakan ng maigpit ang barong. Sige, halika. Tapusin na natin to. Ang tunog ng tiktik ay unti-unting naglaho. Pinalitan ng mahinang ugong ng hangin at mga pakpak na pumapagaspas. Tumingala si Cardo. Hawak pa rin ang kanyang barong. Nanginginig ang mga kamay. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kalagitnaan ng mga dahon ng nyug at doon niya nakita ang isang anino na bumaba mula sa langit. Malaki. Mahaba ang mga pakpak na parang balat ng paniki at sa ilalim nito nakalaylay ang buhok. Mahaba at basa ng dugo. Habang papalapit, nakilala niya ang mukha ni Aling Nena. Ngunit hindi na ito ang mabait na tendera na kilala niya. Ang balat ay kulay abo. Ang mga mata ay pulang-pula. Matulis ang mga ngipin. At sa bawat paghinga nito, may kasabay na tunog ng pagsunggab. Parang gutom na hayop. Bakit mo ginawa sa akin to, Cardo? Wala akong kasalanan sa'yo. Napatigil si Cardo. Hindi makapaniwala na ang babaeng palaging nakakausap, ang madalas sa magbigay ng pagkain sa kanya, ay ang nilalang na pumapatay sa baryo. Dito niya napagtanto na totoo ang sinabi ni Lola Remedios. Pasensya na, Aling Nena. Ginawa ko lang ang karapat-dapat. Lumipad si Aling Nena pababa. Mabilis at sa isang iglap, nasa harapan niya na ito. Ang hangin mula sa kanyang mga pakpak ay sumampal kay Cardo. Halos itulak siya palayo. Ang mga kuko nito ay mahaba at matulis. Ang dila ay parang ahas at may sariling buhay. Hindi ko ginusto ang bagay na to. Gabi-gabi ako nagdurusa. Nilalamon ng uhaw. Gutom na hindi ko kayang pigilan. Kung totoo man ang sinasabi mo, bakit mo pinatay ang mga inosenteng tao at hayop? Hindi mo naiintindihan. Sila ang nagparusa sa akin. Nilapastangan nila ang libingan ng anak ko.
Kaya pinagbayaran nila ang ginawa nila. Sandaling natahimik si Cardo. Parang may tinik na tumusok sa dibdib. Hindi niya alam ang kwentong iyon. Wala ni isang sinabi tungkol sa anak ni Aling Nena. Kung ganon, hindi mo kailangan pumatay pa. Maaari kayong humingi ng tulong para sa ikakatahimik mo rin. Hindi ako mapapatahimik, Cardo. Bumuka ang mga pakpak nito. Sumambulat ang amoy ng dugo. Pero ikaw, maaari kitang patahimikin ng tuluyan. Sumugod ito. Mabilis at marahas. Kagad sinabuyan ng asin ni Cardo ang aswang. Tumama ito kay Aling Nena, pero hindi ito bumagsak. Sa halip mas lalo pa itong nagngit-ngit. Hindi mo ako mapapatay sa simpleng pamamaraan. Dali-daling kumilos si Cardo at kinuha ang langis. Walang pagdadalawang isip na ibinato sa katawan ng matanda. Kumalat ito sa buong katawan. Napaangil ng malakas ang aswang. Dali-daling kinuha ang panindi. Nanginginig pa ang kamay ni Cardo. Nilakasan niya ang kalooban at binato sa nilalang. Sumiklab ang apoy. Mabilis na kumalat sa mga pakpak at balat nito. Ang angil ni Aling Nena umalingaw-ngaw sa buong nyogan. Unti-unting natupok ang katawan ng manananggal. Tinangay ng napakalakas na hangin ang abo nito. Ang buwan ay nanatiling pula sa langit. Ang dugong buwan na saksi sa pagtatapos ng sumpa. Ngunit habang tinitignan ni Cardo ang mga abo, may nakita siyang kakaiba. Isang maliit na peraso ng balat. Hindi na sunog at mula rito, may kumikilos na parang maliit na uod. Unti-unting gumagapang papunta sa lupa. Napalunok si Cardo. Hindi pa tapos ang lahat ng ito. Lintik. Mukhang may buhay pa ata. Tahimik na muli ang paligid. Ngunit sa halip na guminhawa ang pakiramdam ni Cardo, mas lalo itong bumigat. May nararamdaman siyang malamig na hangin na dumadaloy mula sa puno ng nyog. Parang mga bulong na hindi niya maunawaan. Kinuha niya ang natitirang asin sa sako at binuhusan ito. Ngunit sa halip na mamatay, parang lalo pang nagliyab ng usok ang laman. Mula sa ilalim ng lupa may mahinang ungol na lumabas. Mahina sa una hanggang sa maging parang mahinang halakhak. Sa kanyang isipan, narinig niya ang boses ni Aling Nena na tinatawag ang pangalan niya. Hindi mo kayang tapusin ang uhaw. Ang dugo ay naglalakbay. Ang sumpa ay humahanap ng bagong laman. Tigilan mo ko! Wika ni Cardo habang binubunot ang barong. Ngunit walang sagot. Tanging ihip ng malamig na hangin at mga dahon ng nyog ang sumunod. Sandaling katahimikan hanggang may marinig siyang yabag mula sa likod. Paglingon niya ay naroon si Mang Turo, ang matandang nagbabantay sa nyogan. May dalang gasera at pawis na pawis. Cardo, ano nangyari dito? Amoy sunog ah. May nakita ko liwanag mula sa bahay ko. Wala po Mang Turo. Ayos lang po, umalis ka na, delikado po dito. Hindi gumalaw ang matanda. Nakatingin lang ito sa kanya. Delikado, hindi para sa akin, iho. Dito ako lumaki. Dito rin ako namumuhay, kasama si Nena. Oh, kasama mo si Aling Nena? Hindi lang siya. Marami kami noon eh. Mga piniling tagapangalaga ng buwan. Piniling tagapangalaga? Ano ang ibig niyong sabihin? Ngumiti si Mang Turo at sa paglapit niya, tumama ang liwanag ng gasera sa kanyang batok. May bakas ng malalim na hiwa. Sariwa. Parang pinagdugtungan. Sa ilalim ng balat ay may kumilos.
Parang may gumagapang na laman. Hindi mo akalaing ganito ano? Ang sumpa ay hindi naglalaho. Pinapasa lang. Ang katawan ni Nena ay sinunog mo. Pero ang dugo, Cardo, ang dugo ay sa lupa kumakapit. Mabilis ang tibok ng puso ni Cardo. Nakita niyang unti-unting nag-iba ang anyo ni Mang Turo. Ang balat ay lumiliit. Nagbibitak-bitak. At mula sa mga bitak lumalabas ang mapulang katas. Ang kuko'y humahaba. At ang mga mata ay nagliliwanag na tila may apoy sa loob. Hindi ka pwedeng mabuhay matapos mo sirain si Nena. Ngayon ako ang magpapatuloy ng gutom. Ang boses ni Mang Turo ay naghahalo-halo. Parang dalawang tao ang sabay na nagsasalita. Hinagisan niya ito ng pangontra. Ngunit tinabig lang ng matanda. Tumalsik ito sa lupa. Umuusok ngunit walang epekto sa kanya. Hindi mo ako mapipigilan sa mga simpleng pangontra na dala mo. Mabilis siyang sumugod. Tinangka ni Cardo na sumalag. Ngunit tinamaan siya sa braso. Tumalsik siya sa lupa. Dumulas sa putik. Naramdaman niya ang mainit na dugo na tumutulo sa balikat. Lumapit si Mang Turo. Dahan-dahan. Parang nilalasap ang takot sa mukha ni Cardo. Ngayon ako naman ang kakain. Ngunit bago pa siya makalapit, may kumislap sa lupa. Ang bote ng langis na ginamit kanina. Nabasag ito ng maaga. Ngunit may natira pang ilang patak ng langis sa sahig. Kinuha ito ni Cardo. Mabilis at tinapon sa matanda. Umangil ito ng napakalakas. Mula sa balat niya ay lumabas ang usok. Hinding-hindi mo ako mapapatay. Hanggat merong dugo at buwan, mananatili kaming buhay. Sa pagsugod ay sabay silang bumagsak sa lupa. Nagbuno ang dalawa sa putikan. Sa gitna ng dilim, ang pulang buwan ay muling sumikat sa langit. At habang nagpupumigla si Cardo, nakita niya ang sugat sa braso ay kumikislap. May manipis na linya ng pulang liwanag na gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Napatingin siya kay Mang Turo na ngayon ay nakangiti ng malawak. Nariyan na, iho. Nararamdaman mo na ba? Ang dugo ng buwan ay pumapasok na sa'yo. Humahalo ang putik at dugo sa lupa. Habang pinipigilan ni Cardo ang sugat sa braso, ramdam niya na may kakaiba. Mainit. Parang may gumagapang sa loob ng kanyang laman. Mabagal. Ngunit tiyak. Ang pulang buwan sa langit ay tila mas lumalaki. At ang bawat sinag nito ay dumidikit sa kanyang balat na parang apoy na walang init. Apoy na pumapasok sa loob. Hindi. Kahit kailan hindi ako magiging katulad nyo. Wika ni Cardo. Nanginginig habang pilit na pinupunasan ang dugo sa kanyang balat. Huli na, iho. Ang dugong ipinasa ay hindi mo na mapipigilan. Hindi mo na malalabanan. Ang buwan ay pumili na ng kapalit. Bago pa siya makagalaw, lumapit ang matanda. Nanginginig ngunit nakangisi. Ang mga mata nito ay wala ng puti, pawang pula at itim, parang dalawang hukay ng apoy. Nararamdaman mo na, hindi ba? Yung init na parang humihigop sa loob mo. Hindi na gutom sa pagkain, kundi gutom na lamang sa loob. Mabilis na hinugot ni Cardo ang barong na nakatumba sa lupa. Sa huling lakas niya, buong puwersang sinaksak sa dibdib si Mang Turo. Tumigil ang matanda. Nagulat, pero nagawa pa rin ngumiti kahit duguan. Matagal na akong patay, Cardo.
At bago pa ito bumagsak, huminga ng malalim na parang sinisipsip ang hangin sa paligid. Pumutok ang katawan sa alon ng usok at dugo. Nabitawan ni Cardo ang barong. Natulala. Ang usok ay kumapit sa kanyang balat. Parang buhay. Ang amoy ng dugo at bulok na karne ay lumibot sa paligid. Bumalot sa kanya. Narinig niya ang mga sigaw hindi mula sa paligid, kundi mula sa loob ng kanyang ulo. Ang dugo ay buhay. Ang buwan ay mata ng gabi. Ikaw na ang tagapag-ingat. Sumakit ang ulo ni Cardo. Sumisigaw siya. At sa sandaling iyon, tumigil ang lahat ng tunog sa paligid. Walang hangin, walang kuliglig. Tanging pintig ng puso niya ang naririnig. Hanggang sa mapansing mabilis itong bumabagal. Nang tumingin siya sa langit, ang buwan ay hindi pula, kundi purong itim. At sa gitna nito ay may peraso ng pulang liwanag na umiikot, parang mata. Sa hindi kalayuan narinig niyang tumahol ang aso, ngunit huminto ito bigla. Parang naputol ang hininga. Sumunod ay sigaw ng isang babae mula sa baryo. Tulong! Si Mang Turo, bumalik siya! Nanlaki ang mga mata ni Cardo. Sinunog at pinatay niya. Pero muling narinig ang pangalan ni Mang Turo. Parang bumalik ito. Pero alam niya sa kanyang sarili na hindi yon totoo. Ngunit nang tignan niya sa salamin ng nabasag na bote ang langis sa tabi, natigilan siya. Ang nakikita niya sa refleksyon ay hindi na siya. Ang mga mata niya ay namumula. At sa likod ng kanyang mata, may bumubuka na parang mga pakpak na unti-unting nabubuo mula sa laman. Hindi na. Hindi na ako to. Muli niyang narinig ang mga tinig sa kanyang ulo. Ang buwan ay muling sisikat. Ang gutom ay hindi kailanman mamamatay. Ikaw ang susunod. Tumayo siya at nanginginig. Habang ang katawan ay unti-unting sumasalamin sa pagbabago. Ang balat niya ay pumupusyaw. Ang mga ugat ay nagiging kulay pula. At ang mga kuko ay humahaba. Matutulis. Parang mga pangil ng hayop. Sa huling sandali ng ulirat, nakita niya ang mga ilaw sa baryo sa malayo, ang mga bahay na tahimik. Mga taong natutulog. Walang kalam-alam. At bago tuluyang bumalot sa kanya ang dilim, narinig niya ang iisang tunog ng tiktik. At sa langit, muling nagliwanag ang dugong buwan. Mula sa kakawyan ng niyog, isang bagong anino ang lumipad. Tahimik, gutom, at may mga mata na kulay apoy. Ang sumpa ay buhay pa. At nang gabing iyon, ang gutom ay muling naghahanap ng laman. Mabagal ang pag-angat ng araw sa baryo. Kinabukasan ang hamog ay makapal pa rin at ang mga nyog ay tila baluktot sa hangin. Para bang pilit na yumuko ng kung anong hindi nila maipaliwanag. Tahimik ang lahat. Masyadong tahimik para sa isang umaga na dapat ay puno ng tilaok at ingay ng mga gising na manok. 6:00 ng hapon sa gilid ng baryo. Naglalakad si Tomas, ang magsasaka na dala ang sisidlan ng palay. Napahinto siya nang maramdamang may kakaibang simoy ng hangin. Amoy dugo, amoy bulok na karne. Bakit ganon? Parang amoy kinatay na hayop. Sinundan niya ang amoy papunta sa niyogan. Ngunit nang dumating siya roon, halos mabitawan niya ang dalang basket. May mga bakas ng paa sa putik. Malalaki, hindi pantay, at parang mga kuko ng hayop. At sa ilalim ng mga puno ng nyog, nakita niya ang ilang manok na gutay-gutay. Walang naman, tuyong-tuyo na parang sinipsip. Diyos ko, ano nangyari dito? Bakit ganito? Tumakbo siya pabalik sa baryo. Halos hindi na humihinga. Pagdating sa harap ng tindahan ni Aling Nena,
Bigla siyang natigilan. Sarado pa rin ang tindahan ngunit sa labas ng pintuan may mga patak ng dugo. Mga tuyong bakas na tila mula sa paa ng tao. Aling Nena, nandiyan po ba kayo? Walang sumagot. Tanging kaluskos ng hangin at lagaslas ng dahon ang umalingaw-ngaw. Maya-maya dumating si Namang Pilo at Marites. Bit-bit ang mga dala mula sa bukid. Ano yun, Tomas? Bakit parang nakakita ka ng multo? Hindi yung multo kundi dugo. May dugo sa tindahan ni Aling Nena, oh. May mga manok sa may nyogan, ubos parang kinain ng... Natigilan siya. Hindi maituloy ang salita. Lumapit si Marites. Naamoy ang masangsang na aroma. May bakas ng kamay sa dingding na kulay dugo. At sa gitna ng lupa, isang lumang barong na may tuyong dugo sa talim. Si Cardo, ito yung dala niya kagabi. Nakita ko siyang papunta rito. Ano po bang nangyari sa kanila? Walang nakasagot. Ang tanging naririnig nila ay ang mahinang langit-ngit ng bubong na parang may dumaan kanina. Sa malayo tumilaok ang manok. Ngunit pagkatapos ay naputol bigla na para bang sinakal. Ang tatlo ay nagkatitigan. Tahimik. Walang naunang magsalita. Habang naglalakad sila palayo sa lugar, napansin ni Tomas ang isang bagay sa sanga ng nyog sa itaas. May nakasabit na tela, punit-punit na t-shirt, at sa bulsa nito, may nakasuksok na maliit na bote ng langis. Ang laman nito ay kulay kalawangin, parang dugo na may halong nyog. Nang mamataan ng sinag ng araw, kumintab ito at sa loob, may kumikilos na maliit na bagay. Hindi niya alam kung bakit pero kinuha niya ito. Dahan-dahan niya ring binitawan. Nang tumama sa lupa, pumutok ang bote. Kasabay ng mahina ngunit malinaw na tunog ng tiktik. Natahimik ang lahat. Hangin lamang ang gumagalaw. Ngunit tila may nakamasid sa kanila mula sa itaas ng mga puno. Sa dulo ng kakawyan sa anino ng mga nyog, may nakatayo. Mahaba ang buhok, maputla ang balat. May pulang mata na kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang mga pakpak nito'y nakatiklop, ngunit handang bumuka sa anumang sandali. Dali-daling tumakbo ang tatlo papalayo sa lugar. Ilang panahon nang lumipas magmula nang biglang mawala si Cardo at Aling Nena. Sa baryo hindi na muling pinag-usapan ang kaganapan. Ngunit tuwing gabi, kapag sumasapit ang madilim na buwan, nananatiling nakasara ang mga bintana at pintuan ng bawat bahay. Walang lumalabas, walang naglalakad. Lahat ay natutong manahimik. Isang gabi sa ilalim ng maiwagang liwanag ng buwan, bumalik si Lola Remedios. Bitbit niya ang lumang barong ni Cardo. May mga bakas ng kalawang, mga patak ng tuyong dugo na tila tumigas na sa tagal ng panahon. Baka nandito pa si Cardo. Mahinang wika, habang naglalakad papunta sa lugar ni Aling Nena. Dala ng tungkod at ng barong, nagpatuloy siya sa daanan. Ang dating kalsada papunta sa tindahan, natabunan na ng mga damo at ugat ng mga nyog. Malamig na hangin lang ang kasama niya. May halimuyak ng langis ng nyog na parang matagal nang nakatago. Nang marating niya ang lugar, halos hindi niya na makilala. Ang tindahan ay gibana. Sa gitna nito tumubo ang isang malaking puno ng nyog. Tuwid at matigas, na tila lumaki mula sa mismong sahig. Sa paligid may mga bote pa rin ng langis. Ang iba'y sira na. Ang iba ay parang bago pa lamang na ginawa. Lumapit si Lola Remedios. Inilapag niya ang barong sa lupa. Marahan na inaplos. Apo ko, nandito ka. Umuwi ka na. Tahimik.
Tanging hangin lang ang sumasabay sa bawat salitang binitawan. Ilang sandali pa. Narinig niya ang tunog ng tiktik. Natigilan siya. Ang kamay na nakahawak sa tungkod ay nanginig. Dahan-dahan siyang lumingon. Mula sa likod ng punong nyog, may lumitaw na anino. Mabagal, maputla, at nang tuluyang umusli sa liwanag ng buwan, napalod si Lola Remedios. Isang lalaking payat. Mahaba ang buhok. May tuyong pakpak sa likod. Ngunit ang muka ay pamilyar. Cardo, apo ko! Umuwi ka na, Lola. Bago mo makita kung ano ang laman ng kadiliman. Napaluha si Lola Remedios. Nanginig sa harapan ng anino ng dati niyang apo. Ngunit bago pa siya makalapit, may bumagsak sa tabi niya. Isang bote ng langis. Pumutok ito mula sa lupa at mula roon kumalat ang amoy ng nyog at dugo. Mula sa hangin ay may bumulong. Ang dugo ay babalik sa pinagmulan. Nang tumingala si Lola Remedios, wala na si Cardo. Ngunit sa itaas ng mga nyog, may dalawang pulang matang nakamasid, kumikislap sa dilim at sa baryo na akala nilang ligtas na. Muling narinig ng lahat ang tunog na matagal nang pinipigilan, ang paalala ng gutom at gabi, ang tunog na kinakatakutan, ang huni ng tiktik, ang bagat na aswang. JD, wala na namang stocks yung Marawi mo. Sinabihan na kita. Eto na kabayan, nakapag-restocks na tayo ng Marahuyo bracelet. 2 colors available pa din. Ito yung brown. At ito naman yung black. Wow. Also, we have 2 sizes dito. Ito yung regular. Meron din tayong small size para sa mga babae na maliit yung wrist or para sa mga bata. Yes, kabayan, pwede ito sa bata. Bakit laging out of stock? Itong Marahuyo kasi depende sa espiritual. Kontra kulam, barang, tigalpo, palipadangin, usog, o kahit ano masamang uri ng sumpa. Pero bakit nga siya sobrang trending? Nandito kasi yung tinatawag nating rebuelta. Kung naman yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik dun sa taong nagbigay. Kaya nga yung nag-trend nating kwento, pag suot niya ng Marahuyo bracelet, kinabukasan na ospital yun ng kukulam sa kanila. At hindi lang yan, sobrang dami ng patotoo ng Marahuyo bracelet natin, natutulungan sila sa pagtulog, napapabuti yung pakiramdam nila, nabibigyan sila ng peace sa araw-araw. Yan ang mga bisa nito, kaya sobrang trendy. Kung interesado ka kabayan, i-visit mo lang yung shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.